evening, madaling araw, so anong oras man kayong abutan nito, magandang buhay sa ating lahat. Mga lalong-lalo na sa mga kapwa ko Vilmanians all over the world, mga kapwa Vilmates. O dito din, finally po, eto na ang scholarly book ng minamahal po nating Star for All Seasons, ang dearest friend, kumari po nating idol na si Miss Vilma Santos Recto. Ito po ay publish ng UST Publishing. Ang title po ng libro na lumabas na po ay Vilma Santos Icon, Essays on Cinema, Culture, and Society by Professors Augusto Antonio A. Aguila and Joselito B. Zulueta, mga editors. At sari-sari po mga writers ang nagdalawa ang binili ko, Ate V. Isang hardbound at isang softbound. At syempre, kapwa ko pinapermahan yan sa mga kaibigan nating kasamahan natin sa Team VSR, sa dalawa mga kaibigan natin. O, ayan, o. Pinirmahan yan. Dearest Ambet, this is our dream for Ate V. Oh, yun ang sabi ni Professor Lito Zulueta. Totoo, dream namin ito. Habang si sabi pala yan ano pala yan? Yung pala si Tots, Professor Tots Aguila. Tapos habang sabi naman ni Lito Zulueta, dearest Ambet, all for the love of Ate V. Saan ka pa? Diba? Parang ba yung sinulat nila? Hindi ko napansin kasi nanggaling lang po ako, today is Saturday, at nanggaling po ako sa book fair sa Mega Trade ng SM Mega Mall, dahil ang dami pong mga nagkaroon ng book trade book trade event doon, na sinalihan din ng mga iba-ibang universities like UP, o magkatabi lang yung booth ng UP, ang aking alma mater, UP, UST, FEU, Anvil, and then yung mga galing sa Mindanao, may Mindanao State University ako na nakita, at marami pang iba. Na-miss ko lang talaga ang tukayo kong si Ambet Ocampo na meron din mga libro, na ang dami niyang libro. Actually, 3 yung libro na nagustuhan kong bili, kaya lang hindi ko na inabutan yung pagpapasign sa kanya. Oo, kasi late akong dumating, at saka nagkaroon ng may program kasi doon na dumating yung mga Viva artists, yung grupo ni na Andres Mulak. Abangan nyo yung vlog ko kay Andres, yung mutya ng Section E na parang nagtutour din sila, nagkagulo, alam mo naman, mga bagets, Gen Z, Alpha Gen, o di ba, pinagkagulo. Kaya medyo in-stop nila yung pagpapasok doon sa Mega Trade Hall, and isa ako sa mga doon, casualty kumbaga, kasi hindi agad ako nakapasok, kaya siguro hindi ko inabutan. But anyway, congratulations, kasi 2 days lang po yun, Saturday, Sunday, nung March 15 and 16. And nagpunta lang talaga ako doon, galing ako sa isang event naman sa somewhere in Batangas, pero hindi kami nakita ni Ate V. Yun na, diba? Tapos, dearest Ambet, ano to? Ano yun? For the love of our dear Ate V. O yan, sabi na naman ni Tots. Dearest Ambet, Vilma forever, Lito Zulueta. O, diba? Ang ganda niyan. Softbound at saka hardbound. May discount, syempre, binigyan kami, maraming salamat, UST. O, diba? Kahit isa kami sa mga nagpo-promote itong libro nito, ay kailangan namin bumili and support for the book. O, diba na? Ang laman po niyan ay mga sari-saring mga essays na mga tungkol sa mga pelikula, at merong konti about television exposure ng isang Vilma Santos. Ang nag-forward dyan ay si Reverend Father Richard ang presidente ng UST, and acknowledgement, ang nagbigay ng introduction, si Lito Zulueta. Tapos, ang gaganda ng mga topic dyan Meron yung From Darna to Sister Estella L, Feminist Resistance in Vilma Santos's Fantasy in Social Realist Films, na ang nagsulat ay si Tots Aguila. Vilma Santos sa lente ni Lino Broca, at isang sipat suri ng hahamakin lahat. Isa sa pinaka magagandang pelikula ni Ate V, yung hahamakin lahat, ng Regal yan. Napanood ko yan, hahamakin lahat. Gabi Concepcion, Snooki Serna, may mga ganun din. Nasinulat din niya ni Mark Anthony Angeles. Ang dramatikasyon, ang darnification ni Vilma Santos ni
sinulat naman ni John Christopher Avellino at Christopher Brian Concha. And mapait matamis na aliw sa piling-pelikula ni Vilma Santos, na ang author naman, ang nagsulat naman dyan ay si Ernesto Carandang II at Christopher Brian Concha. Habang ang Vilma vis-a-vis Amanda, ang aktres bilang adapter ng dekada 70, sa dekada 70 ni Luwalhati Bautista, na sinulat naman ni Paul Castillo, di ba? Habang ang framing and constituting the woman in Bata-Bata Paano Ka Ginawa, Anak, and dekada 70, sinulat niya ni Vean Dadia, Ralph Edward Sequito, and Ruth Claire Torres. Ang dami. Pero gusto kong isa-isayin yung mga authors na so, kasi ang maganda dito, sa mga napili nila ng mga essayist, kumbaga essay, nagsusulat ng essay or yun na, essayist. Ano ba sa Tagalog yung essay? Sanaysay. Ano sila, ang qualification nila talaga dito, hindi lang sila merong mga masteral degree, may mga doctoral degree ito, mga doktor ng edukasyon ng mataas na chucho. Ako nga, MA ko na hindi matapos-tapos, parang feeling ko as Vilmanian since birth. At pinagmamalaki ko rin naman ang naging thesis ko nung sa UP College of Mass Communication in 1988. Ay Vilma Santos with Nora Honor, mga movies naman nila. But anyway, ito, bagong libro to, we call this a scholarly book na long overdue. Kung tutuusin, long overdue na ito, na parang binibigay ng tribute ng mga nasa academe, talaga naman yung mga nagpapakadalubhasa sa pag-aaral ng ating kultura, cinema, particular sa cinema, broadcast cinema. O, di ba? Broadcast at cinema. Andyan, isa-isahin ko lang Si Vilma mula Darna hanggang Balota ni Joselito de los Reyes. The Vilma Imaginary in Relasyon and Broken Marriage na sinulat ni Gary De Viles. Vilma Aesthetic ni Jean Borlis Queen, Relasyon, Sister Stella L. at Anak ni John Raen Carlo Ledesma. Extra or The Beat Player, Meta Cinema and the Actor by Shirley Lua. Star Power and Subversion, Vilma Santos has impact on the narrative of Extra by Jose Mojica. Identity in Transit, Vilma Santos and the Philippine Immigrant Experience in Pinay American Style by Francis Ray Kilantang. Navigating the Interplay Between Modernity and Tradition in Haplos by Kimberly Kilantang. And Shaped by Her Hands, the Chalet as Gendered Space in Relasyon by Tito Ramos Kiling Jr. and Archival and Conservation Challenges Facing the Cinema of the Star for All Seasons by Ronald Rias. Vilma Santos in Maalaala Mo Kaya, Woman, Christ, Figure in Regalo, na sinulat ni Ralph Edward Sequita and Carmen Chu Laksamana. And of course, Lipad Darna Lipad, ang makulay na buhay ng Star for All Seasons ng Pilipinas sa lente ng Tsorya ng Great Man, na sinulat ni Melanie Turingan. At sa pelikula, Vilma Santos, Lea Bustamante as Transmedial Performance in Bata-Bata, Paano Ka Ginawa by Hezekiah Louis Zaraspe. And Vilma Santos as Cinema of Abjection in Burlesque Queen, Ruvia Servios and Tagus ng Dugo by Lito Sunlueta. Sila po yung mga contributors dito sa napakagandang scholarly book na to ng Star for All Seasons, one of the greatest, if not the greatest actress sa Philippine cinema. Sasabihin ko na with all bias, kasi naman hindi kayo magsisisi. Diba magiging parte ito ng mga libraries, public and mga universities or colleges, mga libraries doon. Magiging parte rin po ito ng mga pag-aaral o mga gusto pang mag-aral at matuto sa film medium at yung mga estudyante, lalo na sa kasaysayan, kung paanong ng isang Vilma Santos ay hinubog at umunlad, nag-evolve bilang isang mahusay na acting thespian at performer sa bansang ito. Na eto na nga, i-congratulate na rin natin kasi International Women's Month pa rin po ngayong March, and
isa nga sa binigyan din ng mga papuri kasi nga karamihan doon sa mga, especially doon sa mga binanggit ko mga movies ni Ate V, ay talaga namang nagpakita ng evolution niya bilang isang magaling na actress at bilang bibigay buhay sa mga different roles na ginampanan niya bilang isang babae. O yun yung pinagkaiba niya sa mga ibang artiste, sa mga ibang actress na talagang risk taker itong si Ate V, na lahat na yata ng klase ng papel ng mga babae, lalo na pagdating sa pagiging ina, ay talaga naman nagampanan ng buong husay. Ilang beses siya nag-grand slam. Hindi ko na isa-isa yan. Alam na yan natin lahat. Pero still, congratulations kasi 2025, Vilma Santos is still very relevant. Ha? Tandaan, relevant. Very relevant acting icon, very relevant actress pa rin ng industriyang ito. Reyna pa rin talagang nagre-reyna kasi sa loob at labas ng pelikula or ng TV or sa trabaho niya, talagang wala yatang mga nakakatrabaho niya na hindi nagbibigay ng magagandang salita at papuri sa kanya. Ito na nga isang katibayan dyan sa katatapos lang ng Second Manila International Film Festival, na nung First Manila International Film Festival sa LA ay nanalo siya bilang Best Actress sa When I Met You in Tokyo. Pero this year, 2025, nanalo siya. Binigyan pala siya ng Lifetime Achievement Award, kasabayan nina Ricky Lee, nitugang Ricky Lee na isang national artist, at saka si Tita Boots Anson Rodrigo, isa sa mga leader. O, di ba, hindi man siya madalas na napapanood on cam bilang actress, pero naman sa likod ng camera, ang gahusay din ng mga contribution at ginagawa niya sa industriya ng pelikulang Pilipino. And of course, ang yumaong si Mother Lily Monteverde, binigyan din ng Lifetime Achievement Award ng Regal kasi dahil sa contribution din niya sa industriya ng pelikulang Pilipino. And of course, may posthumous din na binigay, alam ko, kay Tita Gloria Romero na ina-acknowledge din. Kaya congratulations po sa inyong lahat. Of course, lalo kay Ate Vidal. In time din naman, habang busy, hindi nga lang siya nakarating doon, pero napanood namin yung kanyang acceptance speech. Hindi nga lang siya nakarating talaga doon kasi busy po siya sa pangangampanya bilang gusto niyang manumbalik o bumalik bilang ina ng gobernador bilang ina ng lalawigan ng Batangas bilang governor nga. At katandem niya ang kanyang anak na si Luis, ang aking ampon na si Lucky Manzano, na tumatakbo rin naman sa pagka-vice gobernador ng Batangas. O, di ba? Ang saya lang. Congratulations. And of course, hindi matatapos, ayokong tapusin to. Saka ko na i-discuss kasi talaga pong pagtutuunan ko ng pansin. O, di ba, bilang critic din ako, no? Lahat ng authors na binanggit ko, yung mga topic na pinag-usapan nila dito sa libro na to, ay kino-congratulate ko. Lalong-lalo na ang dalawang author na talaga namang nagpasimuno ng talagang ang hirap, ang mga butil-butil na pawis dyan, ang mga ngaraga nila dyan, etc. Lito Zulueta and Professor Augusto Tots Aguila, congratulations sa inyo. Grabe, nasaksihan ko, isa ako sa mga nakasaksi ng mga ginawa nyo dito, paghihirap ninyo. At Father Rector Father Richard ang rector ng UST at ang UST Publishing, sina Paul, sina Ned. Ay nako, maraming salamat sa discount na binigay ninyo sa amin, o di ba? At talagang for the record, walang exaggeration to. Nung makita ko ang daming bumibili, hindi lang mga Vilmanians, hindi lang mga kapwa Vilmates, di ba? Jojo Lim, Ricky Abad, Lily Miraflor, Ricky Abad. Si Professor Ed Piano, sina Ariel, at marami pang iba. Tapos si Doktor na taga Calamba, Laguna, hello po, maraming salamat. At marami pang mga millennials na mga Vilmanians na nag-purchase din ng libro na ito. Kayo rin po, sana po, ako, gagawa pa ako ng special episode dahil bibigyan ko rin po ng review. Yan, book review naman ang pag-uusapan natin dito kasi lahat ng mga pelikulang binanggit dito, napanood ko. Hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses, hindi lang 5 beses, paulit-ulit. Kaya Ate V, congratulations sa iyong scholarly book na tinatawag na Vilma Santos Icon, Essays on Cinema, Culture, and Society. Maraming salamat sa inspirasyon, hindi ka magsasawa. At alam ko, i-announce ko na rin po dito sa vlog na to, lalo na yung mga nag-aabang ng mga kapwa Vilmanians and Filmmates yan. May nakatakda pa pong 2 libro na gagawin at magiging parte din po kami doon
Nandiyan dyan po ang coffee table book na pamamahalaan ng ating kaibigan at minamahal si Ma'am Chit Guerrero na naging EP, executive producer ng Vilma Show ni Ate V sa TV ng For the Longest Time. Kasi syempre kasama pa rin si Tots Aguila at saka si Lito Zulueta. At ilang kami din, mga ang editor naman dyan ay si Alia Hunasan. At ay bongga, hindi ko pwedeng i-reveal lahat. And kami, yung VSR team, Jojo, Ricky, etc. And of course, yung filmography. Yan, siguro towards the end of the year na yan, ano rin namin yan. Kasi nga po, busy-busy pa ang ating minamahal na dearest friend, idol kumare, star for all seasons. Actually, queen star for all seasons, Miss Vilma Santos Recto sa kanyang mga asignatura at mga gawain naman sa lalawigan ng Batangas. Kaya ang galing-galing, swerte kayo mga taga Batangas talaga. Again, maraming salamat and congratulations on behalf po ng mga kasamahan ko po sa entertainment industry, sa entertainment media, dito sa Unbearable Channel, sa Marites University, sa mga iba pa, sa Bulgar, sa Hataw, sa onlinechronicle.ph, at sa mga iba pang pinagkakaabalahan po namin sa teleradyo, sa TV, sa mga vlogs namin, ay kailangan i-endorso ko po ito dahil talagang hindi kayo magsisisi. Kayo na po ang maghusga, kayo na ang maging judge ng ano. At sa mga kabataan ngayon na medyo nakakalimutan na ang paghawak ng libro, pagbasa, isa ito sa mga mai-enjoy ninyo na magpapanumbalik sa inyo ng pagkahilig ninyo kasi nasanay na tayo lahat na puro gadget, dito na lang natin binabasa, dito na lang natin pinanonood, pero dito matitesting uli ang inyong imagination, ang inyong artistry, and higit sa lahat magkakaroon kayo ng magandang relevant relevant learning lalo na sa kasaysayan ng kultura dito, partikular sa mga medium ng pelikula at telebisyon. On that note, napakabongga ko. Ako po ang inyong lingkod, Ate V, mahal na mahal ka namin, alam mo yan. Bilang suporta, nandito po kami para sa inyo. Maraming salamat. Nagmamahal, Papa Unbearable Ambet Napus, dito lamang sa Unbearable Channel. Yung mga sponsors ako, pasasalamatan. We love you, Vilmates, Vilmanians. Bye na!